sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? How are you, Philippines? Tayo po ay considered as resilient individual. Tayo po ay likas na ho sa atin ho yan. Mga Pilipino na kapag meron pong unos, meron pong mga tulad nitong mga kalamidad, tayo po ay madaling makabangon sa mga dinadanas po nating mga krisis sa buhay. Yan ang ano ho natin. Yan ang unique na karakteristik po ng bawat Pilipino. Na bagamat tayo po ay lugmok sa anumang krisis, ito tulad nito na dinaanan po tayo ng bagyong Rolly, ay madali ho tayong nakakabangon. Dahil nga ho yan sa ating pong lakas ng loob. At the same time, nandyan po, meron po tayong mga nakaantabay pong tumutulong sa atin. Bukod do sa ating pong pamilya, nandyan po ang ating pong mga kaibigan. At the same time, walang iba kundi ang ating pong pamahalaan. Nandyan lagi, umaayuda po sa atin kapag tayo po ay nakakaranas po ng ganito pong klase pong dilubyo o di kaya unos sa ating pong buhay. Kumusta na po ang ating po mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nahagupit po ng bagyong Rolly? Kami po ay kaisa ninyo sa inyo pong dinanas pong hirap ngayon. Ramdam ho namin kayo, lalong-lalo po dito po sa Radyo Pilipinas. Kaya ang amin pong gagawin ho dito sa ating pong programa sa Walang Sinasanto, tayo naman po ay katuwang na ating pong pamalaan. Tayo po ay magbibigay impormasyon. At the same time, maging tulay ho ninyo ang inyong pong programang Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas para maiparating po natin sa mga kinaukulan pong ahensya. Na ngayon po, ayon po sa ating pong presidential spokesperson, Harry Roque, na ating pong pamahalaan ngayon po ay nasa red alert na po. Ito po yung kanya pong pahayag kanina. Bagamat ang Pangulo po ay nasa Davao, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nasa red alert. Kami po ay nag-press briefing dito sa Campo Aguinaldo ng araw ng Linggo at gumagana po ang ating pong gobyerno. Yan po ang naging tinig ng ating pong presidential spokesperson Harry Roque. Dahil nga, marami ho naglalabasan pong mga, alam mo yung mga kritiko ng ating pong Pangulong Duterte, hindi pa rin po tumitigil sa kanila pong pagpuna. Di ba sabi nga ho, gumawa ka man ng inyong aksyon, gagawa ka pa rin po ng kwento. Kung hindi ka naman gagawa ng aksyon, pupunahin ka pa rin. Wala ka talagang paglalagyan po dito sa ating pong bansa. Lalong-lalo na yung kalaban po ng ating pong Pangulong Duterte at ng ating pong pamahalaan, kasulukuyan pong administrasyon. Bakit ba tayo ganun? Hindi ba tayo pwedeng magtulungan, magkaisa ho tayo sa panahon po ng tulad nito kalamidad? Wag na ho tayong magbangayan, wag na ho tayong magbigay pa ng mga komento. Meron pa yung mga hashtag na nasa ng Pangulo. Kung kahit nasaan po ang Pangulo ngayon, ang importante po ay gumagalaw po ang ating pong gobyerno. Yan ang importante. Huwag mo natin sabihin na bagamat hindi ninyo nakikita ang Pangulo, hindi na kumikilos ang ating pong mga ahensya ng pamahalaan. Diyan po kayo nagkakamali. Tandaan natin, ang magic word, ang keyword po, in every president, you have to delegate your function, your duties. Dahil nga, kaya nga meron ho tayong mga secretaries, meron po tayong mga kalihim bawat kagawaran. Sila po ang kumikilos po dyan. Ang ating po Pangulo, it's there to delegate someone. Kunyari, DILG, yung mga LGU natin na ipit ngayon dahil nga sila ho ang
nasa frontline po sila ngayon para tugunan po ang ating mga kababayan na nasa lanta po ng itong bagyong Rolly. So ang dapat po nilang gawin, pakilusin ho nila na dapat po ay naayon po sa batas, naayon po sa ating pong kautusan, ang gagawin po nating hakbang para matugunan po ang problema natin mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa lanta po ng bagyong Rolly. Anyway, nandiyan na ba ang Ivy? Nandiyan na ba ang ating taga-Pag-asa weather forecast? Dahil nga gusto natin bigyan ng update ang ating pong mga kababayan kung nasa na po ba ang ating pong yung nagdala ho ng distraction sa ating pong lugar dyan po sa Bicol region, sa Southern Tagalog region, sa Quezon Province, no? Diyan po sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, sa Catanduanes, meron rin po sa Mindoro area, sa Calabarzon. Yan. So hingi po tayo ng update po mula sa Pag-asa DOST. Pero so far, ang latest po ngayon sa inilabas po ng ating pong mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang NDRMC, lumalabas na aabot daw ho sa, ito yung latest pa, kanina ho ang aming pong natanggap na mga ulat, nasa 10 daw ho ang bilang ng mga nasawi. Malungkot po tayo dyan dahil nga ang ating pong hangarin, ang ating pong gobyerno ay zero casualty. Pero kung hindi po naging maagap ang ating pong mga local chief executive, nako po, baka siguro nagbibilang po tayo ng body bags ngayon. Pero ngayon, mukhang mulat na ho ang ating mga kababayan at alam na ho nila kung gagawin kapag meron po tayong mga bagyong parating. Okay, nasa linya ngayon po si Ariel Rojas, ang ating pong weather forecaster po ng Pag-asa DOST. Sir Ariel, magandang hapon po. Si Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Hapon po sa inyo, Sir Alex, sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po, dalawa ang binabantayan natin bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan, itong si Tropical Storm Rolly, na lasa nga po sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kanina po alas 10 ng umaga, 195 kilometers kanluran ng Subic ang sentro ng bagyo. May maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala na po tayo nakataas sa signal warning sa alinmang bahagi ng ating bansa, pero meron pa rin pong matataas na alon, kaya bawal munang pumalaot dyan sa mga baybayin po ng Northern Luzon at dito po sa Central Luzon, pati rin po sa kanlurang baybayin ng Southern Luzon para po maiwasan ang sakuna. Inaasahan pong bukas ng umaga ay nasa labas na ng ating area of responsibility at walang epekto sa ating panahon itong si Rolly. Samantala, yung isa nating binabantayang bagyo ay si Tropical Storm Shawnee. Kanina po alas 10 ng umaga, nasa layong 620 kilometers silangan ng Apari, Cagayan yung kanyang sentro. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin, 65 kilometers per hour din at yung pagbugso umabot ng 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Bukas inaasahan na halos hindi gagalaw itong bagyo dyan sa gitna po ng Philippine Sea at pagkatapos po niyan ay magiging erratic ang kanyang pagkilos patungo sa direksyon ng Batanes, Babuyan at Northern Cagayan area. Posible po ang pag-epekto doon nitong bagyong si Shawnee sa darating po na Huwebes. Sir Alex? Okay, Ka-Ariel, itong si Rolly ay within by tomorrow ba ay mawala na ito sa ating pong PAR? Tama po yan. Bukas po ng umaga. Ayun, pero di ba usually, Ka-Ariel, no, ito yung mga naranasan ko rin ito, yung mga updates noon ng mga bagyo, di ba kapag may magkasunod, minsan bumabalik dahil nga parang mayroong Fujiwara effect ba yung tawag doon na Ka-Ariel? Opo. Tama po yan, may nangyayari pong ganyan. Kaya lang po itong dalawa ay medyo magkalayo na po and na silang medyo relatively mahina. Tropical storm sila parehas. May naroon kitang parang interaction nila. Nung si Rolly po ay palandfall pa lamang dahil bilang super typhoon sa may Bicol region, bigla pong umangat yung itong si Shawnee na noon ay tropical depression. Dahil po mas malakas dihamak yung hangin nitong si Rolly, ay yung nag-exert ng
effort or nag-exert po ng force doon sa movement ng isang bagyo. Pero after niya mag-landfall, dahil yun sa land interaction, ay po nabawasan yung kanilang interaction. At ngayon, since pares na po silang tropical storm na relatively ay mahina kaysa sa typhoon at super typhoon, ay wala na po tayo nakikitang interaction between the two of them at hindi rin po kayang hilahin ni Shawnee pabalik po ng kalupaan itong si Rolly. Kaya pala nakita natin dito sa forecast track ni Shawnee, Ariel, no? Nagkaroon siya ng loop, no? Parang may loop. Yung loop po, sir, ay forecast track pa lamang po yan. So, yan nangyayari. Ang nakita lang po natin ay umakyat lamang po itong si Shawnee ng bahagya nung nasa labas pa siya ng PAR. Itong loop na nakikita natin ay dahil po yan sa epekto ng ibang weather system na piniforecast natin ay ikot siya dyan sa gitna ng Philippine Sea. Usually ang nakaka-apekto sa track ng mga bagyo ay itong mga high pressure system. So may isang high pressure system sa kanan po or sa may gitna ng Dagat Pasipiko na magdidikta ng track nitong si Shawnee. Kaya lang po, may papalit na isang high pressure naman sa may West Philippine Sea, kaya po siya may parang ganyang pag-ikot or loop. Ayun. So, after Rolly, Shawnee, ano ba? Di ba parang meron daw yatang LPA pa yata tayong binabantayan na Ariel? Meron pa tayo minomonitor po na cloud clusters and parang may pag-ikot na po ng bahagya pero nasa gitna pa po ng Dagat Pasipiko, medyo malayo pa po. So, sa kasalukuyan po, ang ating focus lang din ay dito muna kay Shawnee. Hindi pa naman po inaasahan na within the week ay makaka-apekto. But we keep on monitoring these weather disturbances within our peripheries para po just in case ay makapaghanda rin yung ating mga kababayan. Okay. Ka-Ariel, pag lumabas na itong dalawang bagyo natin, si Rolly and Shawnee, kailan ba papasok ang northeastern monsoon, yung amihan? Yung atin pong northeast monsoon ay inaasahan po na posibleng maramdaman na natin pag wala ng mga weather disturbances. Also, naghihintay din po tayo na in place yung mga high pressure area dyan sa may mainland Asia. Kasi sila po itutulak ng hangin patungo sa atin. And mas lalamig po yan kapag of course nasa winter season na tayo dito po sa atin sa Northern Hemisphere. Okay. Siguro, may Metro Manila dito sa Metro Manila, Ka-Ariel, anong forecast natin? Magkakaroon ba tayo ng good weather na ba? Yes, so sa mga susunod pong araw ay patuloy pong makakaranas tayo ng mainit at maalinsangang panahon and sa hapon at sa gabi may chance pa rin po ng thunderstorm. Okay, sige. Ka-Ariel, thank you so much ha. Salamat po. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Ka-Ariel Rojas po ng Pag-asa weather forecaster po natin at pasalamatan po natin ang mga weather forecaster natin ha. Na wala pong puknat, wala pong tulugan dahil nga ho, nangangalap sila ng mga detalye para at least mabigay po yan sa mga kinaukulang ahensya, lalong-lalo na po sa NDRMC at maging sa ating pong mga local chief executive, lalong-lalo na po yung mga tinamaan, no? So, recapitulate na po natin, summarize na po natin. Ito pong bagyong Rolly, nagkaroon po ng 3 landfall. Ganun talagang karakteristik talaga ho ng ating pong bagyo, no? Minsan nagkakaroon po ng multiple landfall. Una nga ho sa Tiwi Albay, sumunod sa Bato Catanduanes at yung isa sa, if I'm not mistaken, San Narciso, dyan po sa Quezon Province. So, sana po ay makakuha tayo ng iba pang mga updates mula po dyan sa mga 30 lugar na ating pong nabanggit na nagkaroon po ng landfall. Yung Catanduanes o yata, no? Never pa hong nakausap po ng ating pong mga kinaukulang ahensya. Mukhang bukod sa wala hong kuryente, sira rin po yung komunikasyon nila. Walang internet. Nako, yung pong problema talaga ho natin. So kaya minabuti ho natin dito po sa programang ito, sa Walang Sinasanto ay inibitahan po natin ang National Grid Corporation of the Philippines, ang NGCP, para alamin ho natin kung kumusta na po ang kanila pong mga efforts to putting up, pabalikin po ang daloy ng kuryente sa mga lugar po na hinagupit po ng bagyong Rolly. At the same time, makakausap rin po natin ang tagapagsalita po. Yung pong sa NGCP, kausapin po natin ang ating pong kaibigan. Walang iba kundi si Trish Roque. Dahil ngayon po ay nasa NGCP na pala siya. Siya po ang kasalukuyan pong Public Relations and Branding Specialist po. Under po yan sa Corporate Communications and Public Affairs Department po ng NGCP. So makakasama po natin si
Trish Roque, mamaya po yan. At the same time, si Superintendent Annalie Atienza, siya po ang tagapagsalita po ng BFP o Bureau of Fire Protection. Dahil nga ho, meron akong ulinigan kanina na ang DILG po sa pamamagitan po ni Secretary Ed Año, mukhang pinapakilos po ang BFP personnel para tulungan para ho sa clearing operation. Siyempre, ang dudumi po niyan. Dami pong mga siguro putik na nakahambalang po sa mga kalsada ho natin. Kaya ang BFP po ay nandyan para maagapan po at makaagapay po niya ang local government units po dyan. So mamaya, kausapin po natin kung ano po mga efforts na may tutulong po ng Bureau of Fire Protection. Okay, so dako naman tayo sa ato pong mga headlines na nakalap po ng inyo pong Radyo Pilipinas, ang inyo pong hashtag COVID-19 Radio, ang laging handa PH. Unahin natin ang balita mula sa COVID-19 naman. Baka mamaya sabihin ninyo, nakalimutan na natin ang update natin sa COVID-19. Ito po latest, ang total positive cases po natin sa bansa ay nasa 383,113. Marami-rami na po yan. At ang naka-recover po ay nasa 348,760. Na mataas pong porsyento ng mga gumagaling, 91%. No? Ayos po yan. Diyan po tayo nagpapasalamat sa ating po mga frontliners. Sa mga namatay naman po, ay umabot na tayo sa 7,238. Yun. Kailan ba ho yan mababawasan? Anyway, sa iba pa mga balita, itong dalawang mga aktor, ito, nagpapasalamat po tayo sa dalawang po mga aktor sa, sa pinilakang tabing po sa abroad. Itong sina Russell Crowe at si Mark Ruffalo. Ito si Mark muna. Ang sabi nga ho niya sa kanya pong tweet, pray for our brothers and sisters in the Philippines, then get ready to send donations. Ito pong dalawang artista nito, si Russell Crowe naman, sabi niya, just read about Super Typhoon Goni, extraordinary wind speed. Hope that it doesn't make landfall at that force. Thinking of the people of the Philippines and wishing for everybody's safety. Kita nyo, yung mga ganun po mga artista, may puso rin po yan at meron pong malasakit po sa kanila pong mga fans, lalong-lalo na po dito po sa ating pong bansa sa Pilipinas. Syempre, kapag meron po silang pelikula, mga Pilipino po ay handa po tayo suportahan po. Ganun na naman yan Kapag binatikos po tayo ng mga ibang mga nilalang sa ibayong dagat, alam nyo na kung ano pong ganti. Pero ito pong ganito, na sila po ay nagpapaabot po ng concern, dasal, at pag-iingat. Dapat suklian po natin yan kapag meron po sila mga programa, mga pelikula pong darating. Russell Crowe and itong si Mark Ruffalo, thank you so much for your concern. Ayun. Ito pa mga laking balita. Senador Bongo bumuelta naman sa mga kritiko ni Pangulong Duterte kaugnay sa lumabas na hashtag nasaan ang Pangulo. Ayan. Kita nyo naman, huwag na kayong bumanat pa. Alam naman ninyo, dinedelegate na lang ho yan ng ating Pangulong Duterte. Ito naman, lahat ng ahensya ng gobyerno naka-red alert po kahit nasa Davao City po Pangulo. Catanduanes, Calabarzon at NCR balot pa rin po sa dilim matapos mawala ng supply ng kuryente dulot po ng hagupit ng bagyong Rolly. At meron pang mamaya, kung meron pa tayong oras, pag-usapan po natin itong pinababantay po ni Mayor Isko Moreno. Dahil nga po sa panahon ngayon ng kalamidad, baka meron po magsasamantalahong mga negosyante. Kaya pinababantayan na po ng ating pong butihing alkalde po dyan sa Maynila na bantayan daw ho ang presyuhan. Baka mamaya magugulat na lamang ho yung mga namamalengke. Mahal na ang mga bibili ninyo. So bantayan no natin ho yan. So mamaya pag meron pa tayong panahon, pag-uusapan natin yan. Okay, kung ano yung mga balita mula sa probinsya, ay tungkol pa rin po ito sa hagupit ng bagyong Rolly. Simulan natin ang balita mula po sa Mountain Province ito, sa Bontoc area. Kunin natin ang balita mula kay Zef Bosongan. Zef, go ahead. Bantay Bagyo. Update.
Ilan sa mga pangunahing kalsada sa probinsya ng Ifugao at Mountain Province ang pansamantalang diligtas na madaanan dahil sa mga landslide at patuloy na falling rocks at debris. Ang Bontoc Mount Police Banawi Road, particular sa bayan ng Banawi, Ifugao, binuksan na ang landslide pero may mangilan-ngilang pagguho ng lupa at makapal na putik kung kaya't diligtas na madaanan ng mga motorista. Nakakaranas pa rin ng pag-ulan dito simula kahapon hanggang ngayong araw. Samantala, kaninang umaga lamang ay nagkaroon ng malaking landslide sa Barlig Natonin Paraceles Road, particular sa Barangay Banao sa bayan ng Natonin. Maliban sa nasabing kalsada na close to traffic, ayon sa ulat ng DPWH Mountain Province Field District Engineering Office at Ifugao First District Engineering Office, ang lahat ng mga pangunahing kalsada na papasok at palabas ng probinsya ng Ifugao at Mountain Province ay pwede ng madaanan. Manipod, Bontoc, Mountain Province, Sef Bosongan, Radyo Pilipinas. Okay, Zep, maraming salamat sa iyo. Okay, sunod naman natin mula sa Bicol Region. Ito'y tungkol pa rin po sa gupit ng Bagyong Rolly. Kunin natin ang detalye mula kay Vanessa Nieva. Vanessa, go. Bantay Bagyo Update. 10 individual na ang naitalang nasawi matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Rolly sa rehiyong Bicol. Batay sa pinakahuling datos mula sa Office of Civil Defense o OCD Bicol, 9 sa mga nasawing individual ay mula sa lalawigan ng Albay, kung saan 3 rito ay mula sa Ginubatan, 2 sa Malinaw at isa mula sa mga bayan ng Daraga, Uwas, Pulanggi at Tabaco City, habang isa naman ay mula sa bayan ng Gigmoto sa lalawigan ng Catanduanes. Kabilang naman sa mga naitalang nasawi ay isang 5 taong gulang na batang lalaki mula sa Barangay San Francisco sa bayan ng Ginubatan. Maliban naman sa mga binawian ng buhay, 3 individual mula sa mga barangay ng Travesilla at San Francisco sa bayan ng Ginubatan ang naiulat na nawawala. Sa pinakahuling tala naman ng OCD Bicol, mayroon ng total displaced population na 108,831 na pamilya o 390,298 na individual sa rehiyon dahil sa Bagyong Rolly. Sa nasabing bilang, 94,706 na pamilya o 345,044 na individual ang naiulat na nananatili sa mga evacuation centers, habang lumikas naman sa kani-kanilang mga kamag-anak o nananatili sa labas ng mga evacuation centers ang nasa 13,858 na pamilya o 49,850 na individual. Samantala, batay sa pahayag ni Camarines Sur Governor Miguel Luis Mix Villaferte sa kanyang nakalat na initial reports as of 3:39 ng hapon kahapon, Nobyembre 1, mula sa ilang mga teams na ipinakalat sa lalawigan, wala umanong casualty na naiulat matapos ang pananalasa ng nasabing bagyo. Wala rin umanong natanggap na ulat ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Camarines Sur mula sa team na naideploy sa bayan ng Sangay na kanilang itinuturing bilang critical area sa lalawigan matapos na unang tumama sa bayan ng Tiwi Albay ang Bagyong Rolly sa pagpasok nito sa mainland Bicol. Halidigdi sa syudad ng Naga, probinsya ng Camarines Sur, Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Vanessa Nieva mula po sa Bicol Region. Ito sunod natin. Ito, pinangangambahan at pinaghahandaan na rin po ng mga taga Ilocos Norte ang Bagyong Sioni, dahil nga ho, nasa upper part po yan, nasa northern Luzon po ang hagupit po niyan. Detalye mula kay Ronald Valdriz. Ronald, go. Bantay Bagyo Update. Bagaman ay malayo pa ang Bagyo Sioni, ay lubos ng pinaghandaan ng lalawigan ng Ilocos Norte upang maiwasan ang lubhang sakuna na posibleng idudulot nito kung sakali natatama sa northern Luzon. Kagabi ay nagpulong na ang mga miyembro at opisyal ng Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Council ng Ilocos Norte na pinangunahan ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manutog at tinalakay ang gagawing paghanda ng lahat ng bayan at syudad. Ayon kay Mr. Marcel Tabihe, hepe ng PDRRMRC ng Ilocos Norte, na pangunahin na napag-usapan ang pagbibigay ng babala at paglikas sa mga mamayan na nasa landslide at flooded prone area, mga paghanda sa mga heavy equipment at search and rescue equipment at iba pa. Sinabi ni Tabihe na nagpalabas na rin ng executive order si Governor Manotok para sa
sa mga alkalde ng Ilocos Norte at ipinag-utos na prioridad nilang ilagay sa mga ligtas na lugar ang mga matatanda, mga bata, buntis, mga may kapansanan at ganoon din ang mga hayop. Sa Miyerkules ay inaasahan na muling magpupulong ang mga miyembro ng PDR-RMRC ng Ilocos Norte na sa pagkakataong yun ay matiyak ang direksyon ni Bagyo Sioni at posibleng ipinalda ang mga gagawing paghanda para sa parating na kalamidad. Kaugnay sa dumaan na Bagyo Rolly ay nagpasalamat naman ang mga opisyal ng Ilocos Norte dahil walang iniwan na pinsala lalo na sa agrikultura at sa infrastruktura. Mula dito sa lungsod ng Lawag, ito si Ronald Valdez, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Ronald Valdez mula po dyan sa Ilocos Region. No? So yun, I'm sure naghahantabay na rin po ang ating mga kababayan po dyan. Pero magaling na ho ang mga LGUs na po natin, no? All over the Philippines dahil nga alam na ho nila kung ano po mga gagawin. Okay, sa ating po pagbabalik, kausapin na ho natin ang kinatawan at ang isa po sa mga spokesperson po ng National Grid Corporation of the Philippines dahil nga ho, ang dami pong mga lugar ang nawalan po ng kuryente. Dulot po yan ng napakalakas na hangin, tinumba ho ang mga poste. Yung mismo hong daluyan po ng kuryente sa mga main area po ng mga lugar po ng Catanduanes, dyan po sa Camsur, Albay, at ilan pa sa Quezon Province. So mamaya, kausapin ho natin si Trish Roque, ang spokesperson na rin po ng naturang pong kumpanya. With our time now, 1:26 na po ng hapon, magbabalik po ang inyo pong walang sinasanto. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Taran at kumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tayo, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, we're back sa oras na 1:28 na po sa mga nakikinig po sa Radyo Pilipinas sa inyo pong talapitan 738 po sa inyo pong mga radyo. Uy, uso ngayon uso ngayon po ang transistor radio. Actually, meron po kong transistor radio po sa akin pong tabi. Hindi ko lang makita sa inyo, no? Pero importante ho yan sa mga panahon ngayon. Dahil nga ho, walang kuryente, automatic po kailangan debaterya po ang inyo pong mga transistor. Dahil importante na makarinig ho tayo ng mga impormasyon kung ano po ba mga nangyari ho sa mga probinsya na hinagupit po ng Bagyong Rolly. Dahil nga kung tayo po'y nasanay na may kuryente, ngayon, dahil nga ho sa matindi po yung hangin, dulot po nito pong bagyo, ayun, nagsitumbahan po mga pose. Kaya, alamin natin mula po sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ating po itong kaibigan, walang iba kundi si Trish Roque.
Ang ngayon po ay siya po ngayon ang Public Relations and Branding Specialist ng Corporate Communications and Public Affairs Department po ng NGCP. Hi Tris, magandang hapon sa iyo, si Alex Santos. Good afternoon po, Sir Alex. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. O Tris, Alex na lang. Magkasama naman tayo sa field noon eh. Tris, pakibalitaan mo naman kami ano ang assessment ng NGCP with regards sa damages sa inyong mga poste, lalo na yun sa national grid natin. Actually, ongoing pa po yung ating pong assessment. Meron tayong pinalipad na mga 3 chopper po Okay. sa mga area sa Batangas and sa 2 po yung lumipad sa may bahagi ng Bicol Region para nga po ma-assess yung extent ng pinsala ng bagyo dyan sa sa mga lugar po na yan. And simultaneous po dyan, meron din po tayong 33 na line banks na nagpo-foot patrol din po at kumbaga sila yung talagang sumusuyod po dun sa mga linya para po makita kung ano yung mga kailangan i-repair at kung paano po yung gagawing restoration dito sa mga areas na to. So yan po ay ongoing po simula po kaninang umaga dahil po dito sa lawak ng pinsala ng Bagyong Rolly, yan po yung pinagpapatuloy po ng ating po mga grupo. And sa mga oras po na to, hindi pa po tayo makakapagbigay ng specific dates po na restoration target para sa mga linya na to habang hindi pa po kumpleto yung kanilang ginagawang assessment. Yeah. Tuloy-tuloy pa po kasi pumapasok yung mga data po galing po sa ground. Oo, dahil isa ho yata sa mga matinding tinamaan yung first landfall ay itong Catanduanes. And until now, parang wala pa ho yata tayo nakukuha po mga detalye yung extent ng damage dun. So, ang NGCP ba ay pinapalagay na ang Catanduanes ang pinakamatinding tinamaan at talagang putol ho yung linya ng kuryente ho dun? Actually po sa Catanduanes, hindi po kasi sila connected sa grid. Ay, ganun. Oo, so ang sakop lang natin yung nasa mainland ng Bicol. Camarines Sur, Oo. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, at Sorsogon po. Ayun, okay. Natitira dun sa 4A which is yung Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, yung pong area na yun po yung sakop po na nasa grid pa po ng NGCP. Ayun. Yes po kasi ay hindi po siya parte po ng grid. Ayun. So at least malinaw yun, no? Yung Catanduanes ay hindi mula sa NGCP yan. So I'm sure yung nabanggit mo na mga lugar na sakop ninyo ay marami sigurong mga poste ang may rough estimate ba kayo mga ilang poste bang napatumba nitong Bagyong Rolly? Wala pa, no? Puro initial numbers pa lang po kasi so hindi pa po natin masasabi talaga kung ilan. Yeah. Pero yan po, as soon as meron na po tayong specific na data po, after nung lahat nung ginawang assessment, yan, papaalam naman po namin kung gaano po kadami yung talagang mga toppled towers po from the extent ng damage nitong si Bagyong Rolly. Pero usually kapag ang isang lugar, kunyari ang isang probinsya like Albay, meron pong nagkaroon po ng pagkawala ng kuryente, halos buong probinsya po ba yan? Is it a province-wide blackout? Ganun po ba yun, Trish? Depende po. Pero sa extent kasi nitong nangyari kay Rolly, buong probinsya po talagang doon sa mga lugar ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon, lahat po yan talaga, out po talaga, unavailable po ang transmission system po dyan sa mga lugar na yan as of now. Ayun. Pero yung Batangas saka Quezon po, meron na pong kuryente yung ibang bahagi ng Batangas at Quezon. Oo. At bukod sa kuryente, meron po bang nakakabit pa rin ba sa inyong grid na, kunyari, yung mga internet connection? May mga ganun bang nakakabit dun sa inyo po mga poste? Depende po dun sa mga sa mga telco po. Meron po silang sarili, I think may mga co-location kasi sila. Yeah. So hindi ko po ako masyadong familiar dun sa setup po ng mga telco. Oo, dahil kung walang kuryente, hindi rin gagana yung mga
siyempre yung mga telcos nila, no, dahil kumukuha sila ng source ng power para mapagana nila yung mga makina nila doon. So, definitely, maapektuhan talaga. So, wala pa tayong estimate, Trish, no, kung kailan may bibigay po natin ng assurance na may balik yung kuryente unless talagang malaman natin yung extent ng damage, no? Opo, as of now po, sa ngayon po, wala pa po akong mabibigay po na restoration targets po talaga, yung mga specific na dates po. But as soon as meron na po at matapos po yung ating pong assessment sa mga lugar po na tinamaan itong bagyo, agad-agad po namin ipapaalam po sa inyo yan para po malaman din po ng publiko dahil alam ko po marami na po talaga yung naiinip at talagang nangangailangan po talaga ng kuryente sa ngayon sa mga nasalanta po. By the way, napansin ko sa mga video sa mga lalawigan na ang mga poste ng kuryente nila doon ay gawa sa kahoy. Is that from their local electrical companies o ito ba'y pagmamayari ng NGCP? Yung dun po sa bahagi po ng NGCP kasi, nagre-replace po tayo. Meron po tayong wood pole replacement program kasi. Okay. So, yung pong mga kahoy po na poste, pinalitan na po natin yan ng steel pole. Ayun. Ongoing po yan. So, meron pong mga lugar na napalitan na po talaga ng mga steel poles. Kasi bahagi po yan ng ating pong resiliency program. Para syempre, mas matibay po yung ating pong mga linya ng kuryente. Hindi po kahoy na madali pong matutumba nga sa mga ganitong mga lamidad. Tama, no? Dahil siguro siguro mga 90% na siguro na mga pinagpalitan na ninyo mga poste talagang stable na yan, Trish, no? Opo, kahit po bukod po dun sa mga yung sa transmission lines na medyo maliliit, yung mga wood poles po na pinalitan ng steel poles, yung atin din pong malalaking tore, karamihan din po doon in-upgrade na rin po para kayanin yung mga malalakas na bagyo. So, yung mga bago po nating tore, kaya na po nan yung mga 270 or 300 kph po na lakas ng bagyo. So, yan naman po talagang ina-upgrade natin following po syempre yung Yolanda nung 2013. Parang na rin po yan. Kasama po yan sa upgrading po natin ng system para masiguro po na hindi po tayo basta-basta tatamaan po ng mga ganitong kalamidad at masisira po yung ating transmission system. Okay, siguro panghuli, Trish, ano mapanawagan ng NGCP, lalong-lalo na siguro, no, yung mga areas na binaha pa rin. Dahil, naman siguro, no, na cut off na siguro yung linya, wala naman siguro makukuryente dyan sa mga lugar, no? Opo, cut off naman po yung linya. Naman yan, kahit kasi malamang natumba po yung ibang mga linya natin. Meron po kami natatanggap na report na ginagamit daw pong sampayan yung mga linya. Wag po natin gagawin yun dahil kahit ano pong sabihin natin, kahit cut off po yung mga linya na yan, kuryente pa rin po yung dyan. So, delikado pa rin po yun. Kung meron po kayong mga nakikitang ganyan ng mga senaryo po na nakikita sa mga lugar po ninyo, pwede po kayong mag-text sa NGCP para po mag-report ng mga ganyang sitwasyon. Ang numero po na pwedeng i-text ay 0917-847-6427 o kaya 0918-847-6427. So yan po, i-text nyo lang po yung mga concerns po ninyo pagdating po sa kuryente. Pwede rin pong i-follow ang NGCP sa Facebook, National Grid Corporation of the Philippines, pati po sa Twitter account natin at NGCP_alert. So nagpalit lang dun sa number ninyo yung tatlong first four numbers, no, 0917, pati 0918, but the rest is the same na, no? 847-6427. Tama ako, Trish, no? Tama po. Opo. Yun. Okay. With that, Trish, maraming salamat. At I'm sure ang NGCP ay round the clock na patuloy ang inyong pong efforts para ibalik po sa normal ang daloy ng kuryente sa mga lalawigan na tinamaan ng Bagyong Rolly. Thank you so much, Trish. Ingat. Thank you so much po. God bless. Stay safe po sa lahat. Si Trish Roque po, ang Public Relations and Branding Specialist po ng NGCP. Ulitin ko po sa mga may concern po sa linya ng kuryente, sa mga lalawigan,
pwede nyo pong tawagan o di kaya i-text ang NGCP 0917-847-6427 o di kaya sa 0918-847-6427. Madali pong memorizein po ninyo yung numero niyan para at least alam na nila kung ang inyo pong mga lugar wala pong kuryente. At least mabigyan ho sila ng giya para yung pong kanila pong mga tauhan agad pong ma-assistihan po ang inyo pong lugar. Okay? So maraming salamat po sa NGCP. Short break tayo. 1:40 na po ng hapon. Magbabalik po ang inyo pong walang sinasanto. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ang Red Horse Pig. Sing lakas nating Pinoy. Di patatalo at di patutumba. Bawat unos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban. Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan ang extra strong. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Okay, we're back. Nagbabalik po ang inyo pong wala sinasanto. Ito pa rin po ang inyo pong hashtag COVID-19 Radio at ang hashtag Laging Handa PH. Laging handa po tayo kung anumang mga krisis. Ito tulad nito, kalamidad, sunod-sunod pong bagyo. Pero mo may Opel, may Pipito, may Kinta, tapos meron na tayong Rolly, may Sony pa. Ay nako talaga. Ang Pilipinas talaga ho ay lapitin sa mga bagyo. Kaya siguro mas maigi siguro ho, no, na tayo po ay gumawa ng mga paraan kung paano ho ba natin mapaghandaan po. Dahil ang ating pong kamulatan sa mga ganito pong mga kalamidad, napakalawak na ho. Ang ating pong mga Pilipinong kababayan, kapag alam ho nila na delikado po kanilang lugar, sila na ho yung kusa hong lumilikas at umiiwas sa anumang kapamakan. Kaya nga ho, yung zero casualty, bagamat mahirap po talagang abutin po yan, at least nababawasan po ang mga nasasawi at yung pong mga nasusugatan. Pero siguro, sa tagal-tagal siguro ng panahon, yung ating mga kababayan, kapag alam na ho natin na delikado, wag na ho tayo magbakasakali. Minsan kasi, meron pa rin talaga hong tigas ulo. Okay? O ito, nasa linya ngayon po ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection or BFP. Walang iba kundi si Superintendent Anneli Atienza. Colonel, magandang hapon po. Si Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Yes po, good afternoon po Sir Alex at sa lahat po ng ating tagapakinig. Opo, Superintendent, ano po ba ang role ngayon ng Bureau of Fire Protections para at least matugunan po natin, matulungan po natin ang mga kababayan na nasa lanta po ng bagyo? Yes po, since the warning po ng pagpasok ng sunod-sunod nating typhoons, siyempre po as always on full alert na po agad ang ating Bureau of Fire Protection, and nung naglandfall na nga ito, in coordination with our respective LGUs, ayun po, nag-umpisa na po ang ating clearing, cleaning, and rescue operations po. So, ilan po bang napakalato ninyo mga tauhan po? In every provinces po yan, ma'am, no? Meron naman kayong mga tauhan po dyan in every province or regions, ma'am, no? Yes po, sir. Ang ating pong pagkaka-information ay halos 100% po tayong full alert, although ang iba, syempre, they have to man the fire station and respond naman po pag in case of fire. Oho. So, majority po, nandun po tayo ngayon sa response ng typhoons po natin. It's more of rescue po. Oho.
At so far, sa inyo pong effort sa pag-rescue, ilan na ho bang natulungan ho natin, ma'am, sa mga provinces na tinamaan po ng bagyo? Sa ngayon po, naka-concentrate po tayo sa Region 5 where marami-rami na rin po tayong na-rescue. As of the moment, meron lang pong isang mother and daughter na talagang hinahanap pa po as of this moment. Ito po yung sa Region 5 po natin. Ito po yung sa Purok 7, San Francisco, Ginobatan, Albay. Where ang atin pong mismong Regional Director, Senior Superintendent Renato Capus, ang personally na nagsusupervise po doon sa rescue operation po. Oho. Doon po sa mga areas, dahil ang pagkaalam ho ng ating po mga kababayan, BFP is more on na baka ang alam nila sa sunog lang ho sila rumiresponde. Meron bang mga kompletong gamit po bang BFP tulad niyan? Kung mga bahaang area, meron ho ba kayong mga, ano tawag niyan, yung mga speedboat, may mga ganun po bang mga kagamitan po kayo, ma'am? Opo, if you happen to know po, recently nagkaroon ng distribution, formal turnover ng ating fire trucks and rescue trucks. Yun. So yun po, medyo napasabak po agad. Ano po yung laman ng rescue ninyo, truck, ma'am? Siyempre po, meron po itong mga ladder na pwede natin gamitin for rescue and rescue equipment. Yung ating mga basic equipments po sa rescue like mga tali and pang-anchoring, mga ganun po. Oo. Dito po naman sa paglilinis po sa mga kalsada, lalo na siguro yung mga landslide area, no? Yung putik, yun talaga mahirap linisin, ma'am. Siguro ang role dito ng BFP is to use your fire truck para bombahin ng malakas ang pressure kasi ng tubig niyan, ma'am, di ba? Yes po, ganun na nga po. Nag-assist na rin po tayo sa flushing. Yeah. Mga nanigas na po na putik nga po. Tama po kayo. Yes. Oho. So, bukod to dyan, yung pong clearing, ma'am, katuwang rin po ba kayo sa mga pagpuputol na mga nakahambalang pong puno? Yes po, sir. Kasama din po ang Bureau of Fire sa clearing wherein ginagamitan na po natin ang chainsaw. Ang mga nagsitumbang mga puno. Gamit na rin po minsan ang ating mga truck dahil yung height, kailangan pong nasa taas yung pagputol, mga ganun po. Oho. Sa panahon po ng kalamidad, ma'am, meron ho bang sumabay pa at nagkaroon ng sunog? Yes nga po. Sad to note, kagabi po, nagkaroon po tayo ng alarm alpha wherein ang LCC warehouse sa Legazpi City po ay pinupok nga po mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3 po ng kaninang madaling araw. Kaya ayun po, ang cause po nito ay still under investigation as of the moment. Another also is yung sa sa Bacoor po. Cavite, oo nga. Yes po, sir. Oo, laki nga doon sunog yun, ma'am, no? Opo, inabot din po ito ng false alarm. So ito naman po ay residential fire kung saan ang barangay Siniguelasan. Doon po yung area. And ang reason ho ba nito hindi naman siguro po sa faulty wiring ba? Usual? Sa ngayon po, under investigation pa po yung ating causes of fire natin dito sa mga incidents na ito, sir. Okay. Siguro panghuli, Ma'am Annalie, ano po ang inyo po mga advice sa ating po mga kababayan na biktima ho nitong bagyong Rolly? Ano pa ho dapat nilang pong pag-ingatan, ma'am? Especially sa kanila po mga bahay. Yung kuryente nga pala na yung nababad sa tubig. Ano bang dapat gawin mo niyan, ma'am? Yes po, tama po kayo. So sa ngayon po, tayo ay nasa pagbangon na ulit. Po na stage. Kaya nagpapasalamat po tayo sa LGUs natin na tinatap po ang Bureau of Fire kung saan po talaga sila kailangan. So panawagan po ng Bureau of Fire Protection in behalf po sa ating Chief ng Bureau of Fire Protection, Director Jose Embang, sa ating po mga kababayan ay nananawagan na patuloy pong maging alerto. Lalo na sa ngayon, kung babalik na sa mga bahay, humingi na po ng assistance sa mga mas nakakaalam. Lalong-lalo na nga po dito sa mga linya ng kuryente natin. At kung meron po kayong nalalaman na missing pa or
kahit hayop po ito or kamag-anak or kaibigan or whatsoever, parating lang po sa ating office ng Bureau of Fire Protection or sa mga LGUs po natin, ating mga barangay officials. Oo. Pwede naman pong tumulong din. Ma'am Annalie, yung pala no, yung pag panumbalik, 'di ba, pag nag-subside yung tubig baha, ang advice po ninyo dahil kayo maalam sa mga ano no, pagka magkaroon ng short circuit no, kung maari, ano ba, palitan nila yung mga receptacle nila, ma'am? Yes po sir, tama po yan kasi hindi natin masabi yung assurance nung nasirang line ng kuryente natin. So yun nga po, if you are planning to go back na po sa inyong residences na alam natin na hindi na ganun ka-safe or wag na pong sabihin natin magbaka sakaling okay to, kaya ko to. Hingi na po tayo ng assistance sa ating Bureau of Protection para masigurado po. At hindi po natin masabi pag ito na naman ay maging cause, ikakalat na naman po ito. Pag agad na respondihan. Ako, usual pa naman yung mga faulty warning na yan. Yan ang main cause sa mga sunog, ma'am, no? Opo nga po, sir. So, ingat tayo. Kapag alam na ninyo na delikado, sumangguni na kagad sa BF. Meron ho ba kayong mga contact number, ma'am, sa inyo pong opisina, ma'am? Yes po. Mas pinakamabilis po, 911 lang po. Ibabato po agad yan sa ating respective Bureau of Fire Protection. Sige po. With that, Superintendent Annalie Atienza, ma'am, thank you so much for your time sa Radyo Pilipinas. Yes, sir. Thank you po. Ingat po. Thank you rin po, ma'am. Si Ma'am Annalie Atienza, tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Okay. Ito yung binabanggit ko kanina, yung kautusan po, hindi lamang siguro to sa lungsod ng Maynila, kundi siguro sa lahat na rin po ng ng mga lungsod na apektado po ng bagyo. Si Mayor Isko Moreno kasi po ipinagbabawal ngayon yung pong pagsasamantala, sa presyo ng mga bilihin sa mga palengke ho sa lungsod ng Maynila. Inatasan na po ni Mayor Isko Moreno si Market Administrator Zenaida Mapoy na tiyaking walang aabuso sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pampublikong pamilihan po sa lungsod ng Maynila matapos po pananalasa ng bagyong Rolly. Ito upang masiguro daw ho na nakakakain ng sapat at masustansya ang bawat pamilyang Manilenyo sa gitna po ng pandemya at kalamidad. Sabi nga ho ni Mayor Isko, inutusan na ho niya itong si Ma'am Zenaida Mapoy. Gusto nga pala ho natin makausap po siya, no, para at least alamin natin kung ano ba ho yung mga usual na panluloko po sa mga presyuhan po dyan. At ang sabi nga ho niya, siniguro naman na mga market masters o may mga market masters pala po dyan sa mga pampublikong pamilihan na sila po ay mananatiling nakabantay para sa patas at abot kaya po ang presyo ng mga bilihin po sa lungsod ng Maynila. So yun, sana po gayahin nyo rin po ang LGU po ng Maynila na meron pong tagabantay para at least yung ating po mga kababayan mas kampante ho sila na kapag sila pumunta ho ng palengke, wala ho yung mga unscrupulous na mga negosyante, mga nagsasamantala, imbis na tulungan, ayun, pinagkakakitaan pa nila sa panloloko. Siguro yung price list siguro ninyo, ipatupad po ninyo yung price tag, law, price list, tapos yung SRP para hindi ho tayo madenggoy po na mga manloloko po mga negosyante po dyan. Okay? Sa puntong ito ay maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. As always, pinapasalamatan po natin ang ating po mga katuwang na mga staff mula po sa technical side. Walang iba kundi si Sir Rene Itable at si Roxanne Uwamil, ang ating pong technical duty on board. At syempre, ang ating pong executive producer na si Ivy Grace Rivera. Thank you so much. At sa pamunuan po ng PBS, sa mga kababayan natin na nasa lanta, magdasalaman po tayo at tayo po'y makakaahon muli at being resilient, tayo po ay manumbalik po ang normal ng buhay po natin. Until tomorrow, ingat po kayo. Bye for now! Alex Santos. Sinasagot. Di ka umaatras sa sakit
na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isip ay mulat, magigising ang lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisa ang lahat, hihilom ang sugat.